May mga sektor na nag-iingay ngayon. Parang pinipressure nila si Pangulong Marcos, pati si Executive Secretary Rap Recto. Ito'y para daw po dapat papanagutin. Dapat daw po papanagutin at dapat daw po mag-resign or tanggalin itong si Secretary Recto tungkol dun sa desisyon ng Korte Suprema na inutusang ibalik ang 60 billion pesos na kinuha ng Malacanang sa PhilHealth. At nung magpetisyon sa Supreme Court ang mga mamamayan na naguluhan sa isyong ito, kinatigan ng Korte Suprema, inutusang ibalik. Ayan. Dahil dyan, ito ngayon ang ginagamit ng mga anti-Marcos at ng mga ibang sektor para sabihin dapat mag-resign at o tanggalin si Recto dahil wala na daw kredibilidad. Okay, hindi po ako tagapagtanggol ng Malacanang ni Recto tungkol sa isyong ito. Yung totoo lang. Si Senador Recto, before na naging Finance Secretary yan at ngayon ay Executive Secretary, matagal po yung mambabatas. Congressman ng Lipa ng ilang beses. Senador ng Republika ng Pilipinas na ilang ulit na pabalik-balik na. Kano pong kalalim yung pinagdaanan ni Recto sa paggawa ng batas. Mambabatas ng Lipa City, Batangas sa Kongreso, Senador ng Republika. Yan po'y isang ekonomista. Yan po yung pagkatao ni Recto. Anak yan ng dating senador na Recto noong araw. Okay? So, dahil mayroong Supreme Court decision, lumalabas na mali yung ginawa nung paglipat ng pondo galing sa PhilHealth para gamitin sa ibang pangailangan ng pamahalaan. By the way, ang trabaho po ng Finance Department at ng Finance Secretary ay mag-produce ng pera, gumawa ng paraan kung paano magkapera ang gobyerno para may panggastos, may bayarin, may lahat ng gastusin. Kasi ang Department of Finance ang nagpo-produce ng pera ng gobyerno. Under niya ng maraming opisina tulad ng BIR at ng Customs. Yung kasing Department of Budget and Management, ano yun taga-approve lang at taga-deliver lang ng taga-release lang ng mga pondo galing sa National Treasury. Pero yung perang pupunta sa National Treasury ay dahil sa pamamaraan na trabaho ng Finance Department. Kaya nakita nila dahil kakulangan ng pondo, sobra-sobra daw ang pera ng PhilHealth, kaya ginamit nila yung 60 billion. Ganon pa man, tapos na yan. Kasi ang sabi ng Supreme Court, illegal, ibalik nyo, ibinalik at ibabalik. Ngayon, yan po ang dahilan kung bakit sinasabi ng ibang grupo na dapat tanggalin o mag-resign na as Executive Secretary. Medyo iba yun. Kasi wala na siya doon sa Finance Department na merong trabaho maghanap ng pondo. Yung kasing Executive Secretary, hindi trabaho noon gumawa ng pera o maghanap ng pondo. Iba na ang trabaho ng Executive Secretary. Bakit naman mag-resign as Executive Secretary? Bakit naman tatanggalin? Ang Executive Secretary ay Office of the President. Yan ang pinakamataas. Diyan dumadaan ang karamihan ng mga ginagawa ng mga Cabinet Secretary. Wala yung hindi trabaho ng Executive Secretary gumawa ng pera para magkaroon ng pera ang gobyerno. Hindi po. Sa kanya dumadaan yung incoming, outgoing transaction or policy o ginagawa ng Pangulo. Yan po yung next in line. Before and after ng mga dokumento, dadaan sa kanya, pagkatapos dadaan sa kanya bago i-release. Yun po yan Iba na ho ang trabaho. Ang Finance Secretary sa kasalukuyan ay si Frederick Go, dating Presidential Advisor. So, wala na. Pag nag-resign o tinanggal si Recto as Executive Secretary dahil dun sa kanyang ginawa tungkol dun sa paglipat ng pondo, parang kasiwa na dahil iba na nga yung kanyang trabaho ngayon. Ngayon, kung delikadesa at umalis siya, ibang issue yun. Pero yung kung i-insist nyo, tanggalin, ganito, parang iba na yun. Okay? Hindi ko pinagtatanggol si Recto. Ang akin lang kung pinapaliwanag, yung nature ng trabaho. Yung kanyang trabaho, iba na kaysa dati. Yun po yung importante. Ngayon, dahil pampolitika na,
Para bang damay na ang Pangulo. Kaya gusto nyo maging ebidensya ito laban sa Pangulo, laban kay Rector, kung ano, nasa inyo yun. Kung meron kayong mga ibang plano laban sa Pangulo at kay Rector. Pero ang lang sinasabi rito, iba na ito. At hindi naman ibabaliwala. Katunayan, ang sabi ng Malacanang, susundin nila kung ano yung order ng Supreme Court. Kasi Supreme Court decision, ibabalik nila yung pera. Pero nung bang mawala ang 60 billion, nagkulang ba sa healthcare? Nagkulang ba sa pagtulong ang gobyerno sa pagtulong sa may sakit? Alam ko, hindi naman. Tuloy-tuloy naman. Ngayon kung ibabalik, nadagdagan lang. Kasi nga, ang sinasabi, kahit na lumalabas kayo na illegal ang pagka-transfer, sobra naman ang pera ng PhilHealth. Kaya kinuha at ginamit sa iba. Pero ngayon, kaya namang ibalik. Well, tingnan natin kung ano mangyari. So ngayon, madalit sabi, nakukulayan na ng politika. Ginagamit ng argumento or basihan ng anti-Marcos group para banatan si Pangulong Marcos at saka si Recto o ang Malacanang sa isyu ito, sa Supreme Court decision. Bahala na kayo kung may maniniwala sa inyo. Basta nagdesisyon ng Supreme Court, yun ay susundin. Okay? Di ba? Yun naman, no? Pero kung pagtatanggal ng sa posisyon, wala tayong magagawa. Dalawa lang pwede mangyari. Mag-resign voluntary or tanggalin ng Pangulo. Kung hindi gagawin yun, wala yan. Pag hindi tinanggal ng Pangulo at malabo naman, wala yan. Kung hindi naman mag-resign si Recto as Executive Secretary, wala yan. Pero paano naman siya mag-resign? Hindi na nga niya trabaho yun. Yung inyong inaakusa sa kanyang mali. Dahil siya nga po ay wala na sa Department of Finance. Ayan. Para malinaw lang. Okay? Pero siyempre, parte yan ng mga galaw ng mga hindi naniniwala at ayaw tanggapin until now ang Marcos administration. Good luck lang sa inyo. Kung magiging bala nyo yan para makakumbisi kayo ng taong bayan sa inyong pinaglalaban. Pero kung hindi, wala rin yan. Di ba? So mahalaga, tuloy-tuloy ang healthcare program ng gobyerno, tuloy-tuloy ang pag-produce ng pera ng Finance Department, tuloy-tuloy ang galaw ng Office of the President. Lahat ng klase ng mga maaaring labag sa batas at kurakot lahat at higit ay hinaharap ng Malacanang at ng gobyerno. Yung ginawa ng Supreme Court, okay lang yun. Yun ang kahalagahan ng Korte Suprema. Sila yung nagsasabi kung unconstitutional or constitutional ang galaw ng Kongreso at ng Executive Department. So buhay na buhay yung three branches of government. May kanya-kanyang trabaho. Tayo naman, mga nagpapahayag, trabaho rin natin ipaliwanag ito sa taong bayan at bantayan kung ano po ang kailang ginagawa. Pag sinabi ng Supreme Court, mali yan, mali yan. Pag sinabi ng Supreme Court, tama yan, tama yan. Yan ang susundin natin. Walang pwedeng kumontra dyan. Okay? Lalo pag final decision. Pagka pwede pang mag-motion for consideration, MR, or hindi pa final, hindi pa tapos yun, ibig sabihin. Yun lang yun. Okay? Please like and share. Para may idea kayo kung paano ang galaw nila at anong epekto nito sa gobyerno. At tayo naman ipinapaliwanag ang lahat ng ating kaalaman tungkol yan.